Amen. Good morning po sa ating lahat. And pwede pa natin batiin ulit ang ating mga katabi. Can we greet our neighbors ng Happy First Anniversary. Happy first anniversary! Darrell, Happy first anniversary! today we celebrate the first year anniversary of our church. Yeah. Can you greet your neighbor? You don't like? Okay? Amen? Hallelujah. Napaka-sarap pagpuri sa Panginoon. Amen? So, atin mo lang declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Amen? Ang ating kultura sabay-sabay, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build. I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, paputi ng paputi, Payaman, payaman, palusog ng palusog. pangat ng pangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Ayan. Paaga ng paaga. Napansin ko dito yung palusog ng palusog, parang nagmamanifest talaga sa atin lahat. Ano? Talagang tayo lumalakas at lumulusog. Especially si Ate John, talagang paseksi ng paseksi talaga eh. Super blessed talaga Ate John eh. Amen? So, ang ating, since tayo ay magse-celebrate ngayon na ating anniversary, so ipopost muna natin yung righteousness topic now. For the month of May, we discuss about the righteousness. No. But today, since today is a special day, ay pupunta muna tayo. But it is related pa rin or connected pa rin sa righteousness. No? And we will discuss about arise and shine. Ito yung ating theme verse sa ating anniversary. No? As we celebrate this year, no? First year ang ating anniversary, ang ating pag-uusapan is about arise and shine. Now, sabihin nga natin sa ating katabi, kapatid, arise, shine. Yeah. Alam niyo ba ibig sabihin ng arise? Yan yung plural ng aray. Pag maraming aray, arise yun. Bangon, tindig, stand up, arise. Ang shine, alam niyo naman na shine. Ano ibig sabihin ng shine? What's the meaning of shine, Darren? What is shine? What's the definition of shine? Well, it could be anything. For you, what's the meaning? To shine is my belief. Huh? My belief. Yeah. Shine meaning there's an element of light, right? It could be. Yeah. Okay. So later on we will discuss what it's all about, arise and shine. Amen? So ang ating scripture for today ay, sabi ko nga kanina, from Isaiah, book of Isaiah, chapter 60, verse 1 to 5. No? Ating basahin, sabi dito, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Verse 3, nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Lift up your eyes all around and see
They all gather themselves together. They come to you. Your sons will come from a far way, and your daughters will be carried in your arms. Amen? So, ang book of Isaiah, no, para lang maintindihan natin, no, ito ay tinatawag din Bible in a nutshell, or a mini Bible. No? Para siyang maliit na Bible, ang book of Isaiah. Bakit ka mo? Kasi halos lahat ng mga elements ng Bible, pag binasa mo yung book of Isaiah, sumasalamin siya o nami-mirror niya yung buong part ng Bible. No? At kung titingnan din natin, meron din 66 chapters ang book of Isaiah. The same thing ng Bible, meron 66 books. Parang summary siya. No? Parang tinatawag nga siya mini Bible. No? Meron din mga revelation, may prophetic part ang book of Isaiah. No? But we will focus, or we will dwell on the chapter 60 ng book of Isaiah. No? At itong part na ito, kasi nahahati ang book of Isaiah sa tatlong parte. No? Pre-exilic, at saka yung exilic, at saka post-exilic. No? Anong ibig sabihin ng exilic? Yung time na sila ay nasa exile. Nasa part sila, nasa under sila ng Babylon Empire. No? Ibig sabihin, dinala sila. No? In captivity, dinala sila sa Babylon, which is yung Iraq ngayon. No? At during that time, nasulat ito book of Isaiah. No? So, ang tawag ito, yung first part, yung pre-exilic, yung chapter 1 hanggang chapter 35, then 36 to 55, yun yung exilic, yung time na sila ay nasa Babylonia. At yung 56 to 66, yun yung post-exilic, meaning sila ay pinalaya na. Not necessarily malaya na, but under the Babylon, malaya na sila. Pero nasakupay sila ng Persian Empire. No? So ito yung context, no? Para maintindihan na bakit ito yung binigay na prophecy kay Prophet Isaiah na arise and shine. No? And during that time, bakit ito yung binigay ng Lord sa land of Israel, no? Sa kanyang bayang hinira, no? Sa mga Israelites. Amen? So again, dito tayo dito lang tayo, ito lang yung pag-uusapan natin, no? So yung mabilis lang to. So itong scripture verse natin, verse 1 hanggang verse 5, meron tayong mapupulutan na lesson, no? Na align sa ating simbahan, sa ating church, no? As we celebrate, kaya ito yung napili kong verse para mas mag-guide tayo, no? Ano ba yung pupuntahan ng J1 Birth? Ano ba yung tatahakin nating road? Ano ba yung vision na binaba ng Lord para sa ating simbahan? Okay? Number 1, eto, rise up. No? Yun yung unang sinabi ng Lord sa J1 Birth. Rise up. Sabi ito sa verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. No? In Hebrew, no? It is tinatawag na kum, no? Meaning stand up or rise up. Yun yung sinasabi, no? In Hebrew term, kum. Okay? So, marahil maitanong nyo na bakit ito, pastor, yung ibinaba ng Lord na message na we need to stand up. We need to rise up. No? Na in this, no? Nandun tayo sa time ngayon na alam natin
na sobrang ang dami nang nangyayari sa mundo. Ang dami ng actually ito sa verse na binasa natin kanina, darkness covers, no, the peoples. And we, no, yung church, meron tayong malaking role na gagampanan. Meron tayo kailangan gawin. No? Hindi lang tayo tinawag dito na mag-gather every Sunday. No? At ang unang sinabi ng Lord is to rise up. No? And all of us, dumaan tayo sa punto ng buhay natin na tayo naging nalugmok tayo. No? Dumaan tayo sa mga oras na tayo sobrang depressed. Dumaan tayo sa mga oras na tayo ay sobrang lungkot na lungkot, no? May mga parte ng buhay na natin na sobrang dilim, meaning may mahal tayo sa buhay na nawala. Meron tayong mga sabihin natin na natanggal tayo sa trabaho, na-reject tayo, no? All of those moments, no? Yung oras ng buhay natin na sinasabing madilim, na sinasabi natin lugmok tayo. No? Tama ba? Lahat ba tayo nakaranas ng gano'n? No? Ako lang nakaranas. No? Para, kumbaga, the same ang tayo. The same yung naranasan natin, na experience natin na mga situation sa buhay. No? And, pansin yung pagka tayo, di ba? Pagka lalo ngayon malamig, no? Ang sarap yung umuyakoy sa malamig sa mamaluktot, tapos may heater ka na, no? Katulad ng kay Ate Irene na blanket, may heater, no? Ang sarap ng gano'n, tapos parang may pero sinasabi yung alam mo, tunog na ng tunog, pero ang sarap eh. Parang mga isang oras pa. No? Tapos mamumukat-mukat mo na lang, alas 8 na pala, alas 7 na pala. Nag-alam ka alas 5, no? Napasarap ka na ng parang ayaw mo pang tumindig, bumangon. No? Pero tinatawag ka na ng alarm clock mo. No? At oras na. No? Ganun yung situation ng mga Israelites during that time. Because of the series na kanilang na-experience. No? Because of yung pagsakop ng iba't ibang bansa sa kanila. No? From the time na nandun sila sa Egypt, no? Kung ma-remember nyo yung nangyari sa Egypt, na iniligtas sila ng Lord from slavery sa Egypt. No? But during their journey papunta doon sa Promised Land, ang daming mga nag-complain. No? Saka yung nangyari, yung hindi lahat nakarating sa Promised Land. Even si Moses, nakita lang niya sa horizon yung Promised Land, pero hindi siya nakapasok sa Promised Land. No? And during that time, ang mga Israelita, marami silang mga takot, mga fear, no? Na baka maging alipin na naman tayo, baka may sumugod na naman na ibang bansa sa atin, baka tayo ay patalo na naman sa gera. Maraming baka, no? Sobrang dami ng baka, naging corn beef na yung mga Israelita. No? Dahil punong-puno na sila ng baka. No? At yun yung nagiging problema rin sa atin. Hindi naman nangyayari. Naglalaro lang sa ating kaisipan na baka ano lang yan, baka 6 months lang yung JA one birth dahil hindi na magtutuloy-tuloy yan. Yung baka yan sa umpisa lang maganda. No?
maraming naglalaro sa ating kaisipan na puro baka. No? Na hindi naman nangyayari. No? Kaya tayo tinatamad na bumangon, to rise up, to stand up, because of that mentality. Nakukuha niyo ba yung punto? No? Na yun ang nangyayari sa mga Israelita, bakit hindi sila makausad-usad, hindi sila maka-stand up, hindi sila maka-rise up, no? It's because of that mentality. Na parang, yung mga, lahat ng mga parang, lahat ng mga baka na question sa kanilang isipan, eh parang bang nangyayari na, parang existing na, parang nagaganap na. No? Na instead na sila ay mabuhay na loob, the opposite ang nangyayari. Natatakot sila. No? Yun ang masamang epekto ng baka mentality. No? Hindi naman nangyayari, nasa isip lang natin. Pero since lumalamang yung takot, no? Yung anxious ng tao, yung fear ng tao, yung doubt ng tao, instead dun sa faith na iyong pinangahawakan, hindi ka makatayo-tayo, hindi ka makausad-usad because of that mentality. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, laksi, parang naman sa lay. Kapatid, bangon. Yan. Aalisin na natin yung mga mentality na ganyan. No? Yung baka mentality. No? Dahil yun ay nagdadala lang sa atin ng takot. Amen? Sabi dito, di ka makakaahon kung ayaw mong bumangon. No? Maraming tao, no? Marami sa atin, no? Na we are trapped, no? We are trapped doon sa ganung mentality, no? Na parang, alam mo yun, bawal, nagluluksa ka, no? Or sometimes, parang naghiwalay kayo ng jowa mo, and then, nung year 2021, hanggang ngayon, 2026, dala-dala mo pa rin, hindi ka pa rin makabove on. Ika nga. No? Hindi mo pa rin mapatawad, hindi mo pa rin ma-forgive. No? Kaya hindi tayo maka-stand up, maka-rise up, dahil doon sa ganong mentality. No? And the first thing, no? The first thing natin gagawin, kung gusto nating bumangon, ay dapat tayo magdesisyon. No? Kaya sabi dito, hindi ka makakahon kung ayaw mong bumangon. No? Dapat muna mag-start sa atin, yung desisyon natin. No? Sa ating puso, sa ating isip, babangon ako. At dudurugin. Sinabilo lang. Sharon Cuneta kaya. No? Bangon, kapatid. No? At ito yung unang katawagan sa atin ng Lord. No? So, J.A. Bird. Bangon. No? Huwag mo nang isipin yung mga former things. Huwag mo nang isipin yung mga negative things. No? Ang laki ng inihahanda ko sa inyo, no? Yung vision ng Lord ay binabalik sa bishop, no? 1634, 1,634 churches bago mag 70 years old si bishop. Ilan taon si Bishop? 65. So, 5 years. No? Grabe ang pagkilos ng Lord, no? Kaya, kapatid, ngayon pa lang, no? Tamang-tama ito sa ating first year anniversary, no? At tayo ay bumangon muna. No? I remember merong story, merong movie, no? Hollywood siya. Ang title ng movie ay
127 hours. Siguro napanood nyo to. Pinagbibidahan siya ni James Franco. Yung movie na yon ay parang hiker tong si James Franco. And then eventually, merong incident na nag-slide, tapos na-trap yung kanyang kamay dun sa bato. Oo. Sino nakapanood ng movie na ito? 2000, I don't remember. Parang 1990 or year 2000, parang gano'n. Maganda siya, napakasimple ng setting, doon lang sa parang disyerto ang setting, ang venue, ang place. Pero yung message, alam niyo ba na kaya title niya 127 hours eh. Kasi 127 hours siya nakahang doon sa bato na yun. No? So, habang nandun siya, araw na yung lumipas, wala siyang matawagan. Yung cellphone niya, nalobat na, Natanging ang naging realization niya na tanging ako na lang ang makaka-save ng sarili ko, Kasi sumigaw siya ng sumigaw, walang tubig, walang pagkain, tapos nakabitin siya ng gano'n, Wala talagang tutulong sa kanya, But may parang nagbulong sa kanya, Na since walang tutulong sa kanya, I need to rise up. Yun yung parang sa kanya, nag-pump up sa kanyang kaisipan, At because of that, yung simple audible voice na yon, na kanyang alam niyo ba ang ginawa niya? Pinutol niya yung kamay niya. Gaano katindi yung decision na yon? Walang tutulong sa kanya. And then eventually, pinutol niya yung kamay niya. He amputated yung kanyang arm, his own arm, at lumakad siya. Nakaligtas siya. At tumindig siya, he rise up. So later on, sinabi niya, the moment I choose to rise, the canyon became my road. Yun ang sabi niya. The moment I choose to rise. Ibig sabihin, nung umpisa lang na narinig niya yung voice na yun, na tumayo ka, kasi wala talagang tutulong sa'yo. And because of that decision, napakahirap para sa atin. Sino kaya yung ganung klase ng desisyon? Na eventually, hindi mo na ma-restore ulit yung kamay na yun. Wala na. Talagang putol na. Pero because of that decision, hanggang ngayon buhay pa siya. At nagiging testimony niya yung kanyang story. So 127 hours. Yun yung naging story na gusto ko lang i-relate yung movie na yun dito sa ating first point, to rise up. Many of us trapped not by the rocks, but by the resentment, grief, or fear. Marami tao ang still trapped pa rin sa galit, sa lahat ng resentment, and we need to decide, yung simple decision na yun. Gusto mo bang tambayan yung fear na yun, yung resentment na yun, yung anger na yun? Or ngayon pa lang, magdidesisyon ka na I need to stand up, I need to rise up, at kalimutan lahat ng mga pangit na bagay na ito. Amen?
So God is saying, I have sent the light, but you have to stand up to receive it. You cannot receive a blessing lying down. No? Kung tayo ay palaging nakahiga, nakaupo, no? Hindi natin marireceive, hindi natin makakamtan or matatanggap yung fresh anointing ng Lord kung lagi lang tayo nagmumukmuk, kung lagi lang tayo nakahiga, no? Meaning, yung ating spiritual life ay napaka-dry, no? But if we make a decision to rise up, no? Nasasabihin natin sa Lord, Lord, from this day forward, no? Tatayo ako, I will answer your calling, susunod ako sa pinag-uutos mo. And then, ma-receive na lang natin, ma-amaze na lang tayo na ang anointing ng Lord ay patuloy na binubuhos niya sa atin. Amen? So, marahil matatanong natin na bakit ba na i-experience, siguro na natanong ito sa inyo or naging question nyo rin ito sa Lord, no? Na bakit ba na-experience ng isang believer, ng isang born-again Christian, ang mga trials sa buhay, no? Tapos yung mga unbeliever, sila naman yung namamayagpag. Sila naman yung mayayaman, sila yung mahalwan sa buhay. No? So marahil, di ba? Ang ano natin, may dalawang klase ng grace. No? Yung common grace, tinatawag. Ano yung common grace? Yung common sa lahat, meaning yung araw, sinag ng araw. No? Yung araw naman, hindi lang lumiliwanag doon sa mga born-again Christian, pati doon sa mga believer. No? Yun yung common grace, yung hangin, yung ulan, lahat. No? Common sa lahat. No? Pero yung another type of grace is yung uncommon grace or yung supernatural grace. No? Ito yung eternal life na para lang sa mga believer. So, Pastor, anong pinupunto mo? Bakit mo sinabi ito? No? Na ikaw, unbeliever, kahit, di ba, sa Bible sinasabi na, makuha mo man ang yaman, ikaw na yung pinakamayaman dito sa mundo. Kung impyerno pa rin ang pupuntahan mo, mahirap ka pa rin. Sa iyo na lahat. Pero wala kang relationship sa Lord, I'm sorry. Mahirap ka pa rin. Useless pa rin. Wala pa rin saysay yung kayamanan mo. No? And sometimes we are so focused doon sa 100 years natin dito sa earth na hindi natin nakikita, hindi natin picture out yung eternal life natin sa heaven. No? Sometimes doon lang tayo nakapokus sa 100 years. No? Pag-i-stay natin dito, parang temporary lang tayo dito eh. Naka-temporary visa lang tayo dito sa earth. No? Ang ating PR ay doon talaga sa heaven. No? Kaya kung tinatanong niyo yung Lord na, Lord, bakit mo gan? Parang unfair naman. Ako na yung nagseserve sa'yo. Ako na yung naglilingkod sa'yo. Ako na yung tumutugon sa mga calling mo. But yung iba, payaman ng payaman, hindi naman naniniwala sa'yo. Wait lang kapatid. Darating yung time. No? Yung judgment day. No? Na ma-amaze ka na lang sa Lord. Amen? And, ang tao talaga, no? Kailangan mo talagang, lahat tayo nakaka-experience ng mga testing sa buhay.
Bakit ka mo? Ako naniniwala na kailangan talaga na dumaan ang tao sa isang testing. No? And because of testing, mas lalong lumalalim, mas lalong lumalakas, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. No? And another reason is God will sometimes allow the fall to showcase a greater miracle. No? Naka-experience ka ng rejection sa sa iyong relationship. No? And then later on, marirealize mo na lang, ay Lord, kaya pala, pina-experience mo sa akin, painful na experience na yan. It's because gusto mong ipakita sa akin yung greater miracle. Ano yung greater miracle? Gagamitin ka ng Lord as an instrument, no? To share sa ibang tao. For example, isang drug addict na na-save, nakakilala sa Lord. No? Sila yung the best person na makakapag-disciple sa kapwa addict. Ikaw, na naka-experience ng pinagpalit ka ng asawa mo, for example. No? Manap ng iba. So bakit yan? Marahil tatanungin mo, Lord, bakit mo naman pina-experience ito sa akin? May purpose ang Lord. No? To showcase the greater miracle na mangyayari sa buhay mo. And sometimes we don't like those painful and dark moments in our lives. But we need, para mas lalo tayo, To shape us. no? Tumibay sa pananampalataya sa Kanya. Na yung trust natin ay naka-anchor lang doon sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? So ito yung first point natin. Number 1 is to rise up. No? Bangon. Number 2, shine up. No? Doon pa rin tayo sa verse 1. No? Ang ginamit naman na Hebrew word ng shine is or. No? Or ore. Means luminous, set on fire. No? Sa isang, alam niyo yung diamond? Ang diamond, nag-i-start yan sa carbon, sa uling. Now, because of too much heat and pressure, no? For many years, yung itim na carbon, na coal, na uling, no? Magiging siyang diamond. No? Kaya mamaya, pag uwi nyo ng bahay, mag-ano na kayo. Mag-ukay, tapos tabunan nyo yung uling. No? Tapos maghintay kayo ng mga 100 years. 100 years. Magiging diamond siya. No? So, ang diamond, no? From uling, meaning itim, no? And too much pressure, no? Nandun yan sa, ano natin, sa deep inside the earth, no? Sa ground. Because of too much pressure, at saka too much heat, yung itim na yon nagiging shiny gem, ba tawag doon? Mineral or rock. No? And kung ang diamond, no, ay ilalagay natin sa isang room. Sa isang room na sobrang dilim, no?
Yung perfectly cut na diamond. No? Ilalagay natin sa, let's say dito, sa sobrang dilim. No? Pag yan ay tinamaan ng kahit katingting lang na, no, na ilaw, no? Magre-reflect yan ng napakaliwanag at saka colorful na light. No? Hindi lang siya white na light. No? Makikita mo yung buong spectrum ng light sa isang diamond. Anong pinupunto ko dito? Tayo, we are called to shine up. No? And we experience those crushing, those pressures in life, no? Those dark moments in life. We all experience that one. And kailangan natin yung ma-experience, no? Para mag-shine tayo sa isang society, no? Na sobrang dilim. No? Kahit itong verse na ating binasa ay sinulat thousands years ago na. Pero still, up to now, napaka-relevant. No? Napansin nyo yung ating, ginagalawan ngayon na mundo? Sobrang dilim na. Sobrang gulo na. No? Huwag na tayo pumunta sa mundo, sa Pilipinas pala. Oh. Hindi natin alam kung anong sunod na mangyayari. No? But tayo ay tinawag ng Lord to shine up. No? Na kahit sobrang dilim na, ikaw na Kristiyano, ikaw na believer, meron kang opportunity to shine nang magbigay ng liwanag. At tayo ay tinawag to be the salt and light of this world. No? And this is the second message ng Lord sa J1 Earth, to light up. No? Na tayo ba ay nagkakaroon or tayo ba ay nagiging impact dito sa Perth or sa WA, dito sa ating ginagalawan? Tayo ba ay nagiging light? Tayo ba ay nagiging source? Tayo ba ay nagiging ilaw ng sanlibutan dito sa lugar ng Perth? No? Because that's the second calling, that's the second message ng Lord para sa ating church, to shine up. No? I know na first year pa lang natin, no? But napakalaki ng plano ng Lord, napakalawak na gagawin niya sa simbahan ito. No? Kaya naman, ngayon pa lang, no, as we celebrate our first year anniversary, no, kailangan natin mag-shine up. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ilaw. Ilaw. Yeah, magnining tayo. Sabi dito sa John 8:12, I am the light of the world. Meaning si Jesus ang nagsasalita. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Si Jesus Christ ang ating source ng ilaw, ng light. So, Pastor, anong gagawin natin? Follow me. Whoever follows me. No? Susunod lang tayo sa pinapagawa ng Lord. Susunod lang tayo sa kanyang commands. Susunod, magiging obedient lang tayo. No? Yun ang susi para ma-receive natin yung ilaw. No? At kung tayo may ilaw, we'll never walk in darkness, but we'll have the light of life. Amen? Ito yung susi. We need to obey. We need to follow
Jesus. Amen. At ma-amaze kayo, no? Na the more na nagra-radiate or the more na nag-glow, the more na nagiging luminous, no? Ang ating buhay, ang ating lifestyle, no? People will draw near to us. People will start asking, anong meron ka? No? Bakit sobra na nag-glow? Bukod sa chinchunso. Bakit ka nag-glow? Uso pa kayo chinchunso. Parang 90 sa natin yung chinchunso. No? Ano sasabihin natin? Meron akong Kristo sa buhay ko. Hindi chichinso. Baka yung masabi nila na, sabi ng pastor namin, mag-chichinso daw para mag-graduate ang mukha. Hindi yun. External yun, no? Pero yung internal, yun ang importante sa atin. No? From inside out, no? Yung pagbabago, yung transformation, gagawin ng Lord sa atin, yun ang pinaka-importante. Now, makinis natin yung balat, yung mukha. Eh, ang ugali naman, ikaw kayo mag-glow pag gagayaw. Baka every time na makita ka ng mga katrabaho mo, magdilim ang paningin sa iyo. Now, pero kung ikaw kahit tagiwating, pero ikaw naman sobrang bait, sobrang baka iyain ka lagi sa kapatid, ako ngayon pag-pray mo, kapatid, tayo natin tayo mag-ano. Yun yung, nakukuha ko yung punto. No? Na kung tayo ay patuloy na susunod, tatalima, at mag-o-obey sa Lord, no? Na laging ang ating, by default, no? Ang ating response lagi, Lord, kung ano yung gusto mo, kung ano yung will mo, susunod ako. No? Kasi siya yung the Alpha and Omega, alam niya yung beginning at saka the end. Kaya kung alam niya na sa umpisa pa lang makakasama na sa iyo, hindi niya papahintulutan yun. Kahit gusto natin yun. Pero kung ikaw ay magtatrust sa Lord, alam ko kaya hindi mo binigay itong pinagpipray kong ito na trabaho, itong pinagpipray ko na bagay na ito, because naniniwala ako na alam mo yung nararapat at yung makakabuti sa akin. Amen. Now, pero yung parang bihira naman, Lord, 10 years ko nang pinipipray, ito yung binigay mo sa akin. Nasaan yung trust mo sa Panginoon? Nasaan yung faith mo sa Kanya? Now, dapat hawak natin yung faith. Kasayamin daw niya. Amen? We need to shine up. No? And the very first thing, no? Yun yung madaling sabihin pero mahirap gawin, na yung ating lifestyle ang magiging pattern of life ng mga tao. No? Diba, in my previous preaching, na ang tao ay nanonood sa atin. Ang taong nakapalibot sa atin, nakatutok ang mata sa atin. Kung ano yung ating sasabihin, kung ano yung ating pagkilos. No? Kaya kung ang ating lifestyle is totally different sa ating binabasang Biblia, question tayo ng mga nanonood sa atin. Pero kung yan ay nagmamatch,
eh, binabasa mo sa Biblia na patawad ka, no? At yun ang ginagawa mo. People will start asking you because they know, they believe na totoo ang Diyos na iyong sinasampa, iyong pinaglilingkuran. Pero kung yan ay kakaiba doon sa iyong binabasa, no? They will start asking you again. Pero sa kakaibang ano naman, sa kabilang, sa opposite side naman ng question na iyon. Sabi dito, the light of the sun will fade, but the light of the sun shines forever. No? Ang ilaw natin, no, nagre-reflect lang galing sa sun, sa S-O-N, capital S-O-N. Siya talaga yung source ng light, nagre-reflect lang sa atin. No? Paano magre-reflect? If we follow Him. If we obey God. No? Doon sa John 8. Ngayon, in the simple illustration, sa isang buwan, ang moon, hindi siya katulad ng araw na meron siya fireball or nag-create siya ng light. Ang buwan natin ay parang mirror lang. No? Yung light na nagmumula sa sun, tumatalbog lang sa moon na nagliliwanag naman sa earth. No? Pagkagabi. Ganun yung response. At kung tayo, ang source natin ng ilaw ay ang Lord, no? Na hindi mag-fade, no? His light shines forever, no? Na patuloy na magliliwanag sa atin, no? Hindi tayo nagpo-produce, hindi tayo nag-create ng light ng natin, no? Just by doing yung feeling natin na magpapa-impress tayo, no? Gagawa. Importante yung gumawa tayo ng good works, no? Pero we need to understand na ang ating light ay nanggagaling sa Panginoon at nagre-reflect lang sa atin because we are obeying and we are following Him. Amen? Next, look up. No? So, dalawa na. Dalawa pa. Look up. Sabi dito, see, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and His glory appears over you. No? Look up. No? This is the third message ng Lord sa J1 Bird. Una, rise up, shine up, and then look up. The moment ng isang believer o tayo, no? Na we focus our eyes to Jesus by looking up, by praying, no? Naiiba yung situation. No? Na yung na-experience ng mga Israelita during that time, no? Nawala na sila ng nawala na sila ng pag-asa. No? Because of series of disappointments, series of defeat, series of exiles. No? Na parang nasa isip ng mga Israelites, parang gusto ko na lang ba? Ang iba nga during doon sa time ni Moses, mas gusto pa nilang bumalik sa Egypt.
No? Kahit nilagtas na sila ng Lord, kahit sinave na sila ng Lord, yung iba gusto pa rin bumalik sa Egypt. Kasi alam nila doon, may pagkain sila, may matitirahan sila. No? But now, no? See, the darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples. No? And sometimes, as we scan the horizon, no? Yung kung titingnan natin, parang hindi natin kakayanin, hindi na natin malalampasan, o parang nawawala na tayo ng hope, no? Because of this darkness, no? At sometimes nagiging myopic tayo, nearsighted. Kumbaga nakikita lang natin yung nandun sa harapan natin. But we are not looking forward dun sa horizon na binigay sa atin ng Panginoon. No? Na napakaganda yung kanyang inihanda dun sa horizon. But so much focus dun tayo sa nandun sa paligid lang natin. Doon sa mga nasa unahan lang natin, na ng mga negative pa, no? Na hindi talaga tayo makakausad kung tayo ay nakapokus lang doon sa mga bagay na iyon. As we look up, no? As we looking forward doon sa plano ng Lord, doon sa inihanda niya vision sa atin, no? Mag-iiba yung pananaw mo sa buhay. May iba yung point of view mo in following the calling ng Lord. No? Kasi napakaganda din kaya ginawa kong pula yun eh. Back. No? Kasi kung natapos dun sa darkness covers the earth at saka yung darkness is over the peoples, napaka-sad ending. No? Pero yun ang kabutihan, yun ang kagandahan sa Panginoon, no? Nilagyan niya yung back, the Lord rises upon you. And His glory appears over you. Amen? So in 2010, no? 33 Chilean miners, no? Sa Chile, na-trap sila 2,300 feet doon sa kanilang miniminahan, no? For 69 days. No? At sila ay namuhay ng total darkness. No? Natrap sila doon sa minahan for 69 days. Sobrang dilim. No? Pero ang himala or miracle doon sa mga nagre-rescue, they started drilling. No? They started drilling para makapenetrate doon sa pupuntahan para ma-rescue nila yung mga minero. No? At nung tumagos yung sobrang liit na hole, no? At na may tumagos na ilaw, na ray of light. Kasi total darkness na yung no? Nagkaroon ngayon ng hope itong mga minero. Kasi tanggap na nila na doon na sila mamamatay. No? Tanggap na sila na this is it. This is the end. No? But because of that, yung pagtingin nila doon sa taas, habang dinidrill ng mga rescuer, nagkaroon ngayon ng hope, nabuhayan ngayon yung mga minerong na-trap doon sa loob ng minahan. No? And ito ang nangyari. They stopped rationing food in despair and started preparing the rescue. No? Because of that hope na kanilang na-experience, hindi na, yung dating agawan sila ng pagkain, ngayon, hindi na, ang focus ko na, makalabas, makarescue, makaligtas dito sa minahan na ito. No? And by looking up, no, nung time na nakita nila yung ray of light na yun, no, that's the time, no, na nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng panibagong hope yung mga minero, no. At yun ang naging start, no, kung paano sila naligtas.
No? So, again, looking up is also a way of our prayer life. No? Tayo ba ay nananalangin? No? Napakalaking elemento, no? Sabi nga natin, prayer is the backbone of every church. The more prayerful, the more na sama-sama at united ang isang simbahan na nalangin, the more powerful at yung i-demonstrate talaga ng Lord yung kanyang power sa kanyang mga lingkod, sa simbahan, no, sa church. Kaya napakalaki ng parte, no? Looking up. We need to look up. We need to, no? Kung ang ating prayer life, no? From the past year, no? We need to elevate, we need to level up yung ating prayer life. Na dati ang prayer mo umaga, gabi lang, no? Pagkagising, bago matulog. Ngayon, every day, every section, every portion of your life, laging nandun yung panalangin. Hindi naman yung pahabaan ng panalangin eh. Just a whisper ng panalangin sa Panginoon. No? Napakalaking na yun. Reverence na sa Panginoon. No? Kahit nga kinasa banyo, pwede kang manalangin. Kahit habang nagdadrive. No? Kahit kinagbabakyong. Pwede kang sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. 24/7, pwede nating ma-access. Pwede nating meron tayong hotline sa Panginoon. No? Kaya kailangan manalangin. Amen? The best solution for every frustration is prayer with thanksgiving. No? The more grateful I am, the less complaints I have. No? Bakit ko sinama yung thanksgiving? No? The best solution for every frustration is prayer with thanksgiving. Lahat tayo nananalangin. Alam ko yan. No? Pero hindi lahat nananalangin na may pasasalamat. Naintindihan niyo yung Lord, I pray na bigyan niyo ako ng 5-digit na salary. 6-digit salary. No. Hindi binigay ng Lord. 4 digits lang. Binigay. Papasalamat ka. Amen. Answered prayer. No? Kaya napakahalaga ng ang panalangin ay may kaakibat na pasasalamat. No? Because the more grateful I am, the less complaints I have. Ang lahat ng mga taong reklamador, punong-puno ng complaints, hindi sila makaka-appreciate ng anumang bagay. Lagi na lang may kulang. Lagi na lang hindi sapat. Amen. Hindi sila makaka-appreciate ng isang bagay kung walang pasasalamat. No? Na kahit i-bless ka na ng Lord, kahit ibigay na sa iyo ng Lord, pero kung punong-puno pa rin ang complaints ang heart mo, hindi mo matutunan na magpasalamat sa Kanya. Kasi Lord, kulang ari. Hindi ari yung aking pinipipray. No? Pero kung ang puso mo, no, is punong-puno ng gratefulness, punong-puno ng thanksgiving, no? Na kahit ang Lord, wala na kayong makain ulam, kayo po ang siyang magpadala ng pagkain, ay may nagbigay sa iyo ng hawog, ng tuyok.
Lord, salamat. Talagang napakabuti mo. No? Pero sa mga taong puro complaints, pambihira naman, Lord. Tuyo. Tuyo. Isang buwan na kaming tuyo. Ang bigay ng kapitbahay ng tuyo pa rin. No? Hindi mo ma-appreciate. So again, napaka-importante na manalangin ng may pasasalamat. Amen? Sabi dito, when you lift your eyes to Jesus, you stop seeing orphans and start seeing an army coming home. Naalala niyo yung story, no, sa UK to, no? Merong isang orphanage na minamanage niya yung napakaraming bata. No? And Kristiyano itong nagmamanage ng orphanage. Ngayon, ang pinagpipray ng mga bata at saka yung nagmamanage ng orphanage is magkaroon sila ng breakfast. Milk, bread, cheese. Yun lang prayer nila. No? Kapit-kapit, hawak-hawak sila ng kamay. Mga bata, pati yung nagmamanage ng orphanage. And then, all of a sudden, habang sila yung nalangin, may tumigil doon sa harapan ng orphanage. No? Na nagtitinda ng gatas. No? Totoo nangyari to. No? And then, sabi nung nagtitinda ng gatas, ari kagabi pang maalam magtagalog yung maalam Tagalog. Kagabi pa akong kinukulit ng Lord bigay ko daw aring gatas sa inyo. Hindi ako mapakali. No? Di binigay. Tuwan-tuwa yung may gatas na dalawa na lang. Cheese. Tinapay at saka cheese. Sunod naman, may nasiro ng nung nagtitinda naman ng bread. Nasira. Doon mismo sa tapat ng napaka-coincidental talaga. Doon pa mismo sa tapat ng orphanage. Since masisira na yung binigay na lang doon sa madali mga yung perishable goods yan Hindi kayo. Cheese na lang. Ngayon, meron na namang maalap din magtagalog. Binigay sa kanya. Ari para sa mga bata. Para may makain sila. No? Just by looking up, just by prayer, no? Miracle will happen. No? Kaya alam niyo yung ating pinagpipray, no? Na darating yung time na hindi na tayo magre-rent dito. No? Na meron tayo sariling church. No? May magandang parking lang. No? Sound system natin, hindi na tayo mag-aabala, hindi na tayo magdadala, mag-bit-bit at saka sa mga bahay natin, mga malalaking ganyan. Nandun na, nakapix na lahat. No? No? Yun ang ating dinideclare at kineclaim sa Lord. No? Mahirap is near to impossibility. No? But yung ating Diyos na sinasamba is the God of impossibilities. No? Kayang-kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay. Yun nga yung gustong-gusto ko No? Kasi kung kaya ninyo na gawin yun, hindi siya yung mag-glorify. Hindi siya yung maiangat sa buhay natin. Pero kung ating aaminin at tayo'y luluhod sa pala ng Panginoon, Lord, hindi namin kaya, hindi namin alam kung saan kukunin, hindi namin alam kung saan kami tatayo, mag-build ang church. Lord, ikaw nang kumilos, ikaw nang gumawa. No? Magugulat ka na lang, andyan na. Sunod-sunod na yan. No? But it will start when we start praying. When we start looking up. No? We need to lift up our eyes to Jesus. Amen? When you rise, shine, and look up,
fourth thing, ito, last na. At gutom na atang, gather up naman. Gather up. Now, lift up your eyes all around and see, they all gather themselves together. They come to you. Your sons will come from far away, and your daughters will be carried in your arms. No? Gather up. Now, dito na tayo pupunta. No? Nagawa natin yung tatlo. Rise up, shine up, look up. Gather up. Ito ngayon yung fourth role natin. We need to gather up. No? Nadarating yung time na yung J.A. Watford hindi na magkakasya dito sa building na ito. Because of the gathering ng people, no? Na hindi mo na your sons will come from far away. Meaning yung mga taga Geraldton, taga Banbari, no? Saan si Kuya Nelson ngayon? Sa Port Redland. No? Malalayong lugar. Magagather yan dito sa simbahan to worship God. No? Lahat magko-converge yan dito kasi they are all attracted dun sa light, no? Na nagra-radiate sa atin. No? Rise up, shine up, Look no? up. Look up, Gather up. no? Sino dito naka-experience ng mag-crabbing? May kilala po. Anong ginagamit niyo pagka nagka-crabbing? At saka, At saka yung ilaw, di ka? plus. May flashlight. Torch. Kasi yung mga crabs attracted sa light. Now, hindi mo na kailangan habulin yung crab. Lalapit mismo sa inyo. Yung crab, doon sa light, source. Tama ka? Hindi pa ako nakapag-crabbing eh. Sabi lang sa naririnig ko lang. May kapatid tayo dito na ano eh. Sa December. No? So yung crab attracted sa light. No? Pagka inan mo dyan, maya-maya, pupunta yun dyan. Sasagupin mo na lang. Tama ka? No? Ganon din ang church. No? Kung tayo ay pinagmumulan ng nagra-radiate o nagre-reflect yung ilaw, yung glory ng Lord sa atin, people will draw near to us. Hindi mo na kailangan pang mag-invite. No? But importante yun. But when they notice na, kakaiba yung ilaw doon sa J1 Berta, anong meron doon? Makukurious yung mga yan. No? And your sons and daughters will be carried in light. No? Kaya itong message na ito, no, specifically, binabasa atin ng Panginoon, no? Kasi darating yung time, no? Na tayo magiging leaders na. No? May mga anak, may mga ano tayo, may mga sons and daughters na tayong i-disciple. No? Na habang lumalaki ang church, no? Yung dating magkakasama sa ladies, yung dating magkakasama sa youth. Pagdating ng araw na palago ng palago tayo, no? Yung mga dating members lang ng AG leaders, ng AG, magiging leaders na yung mga yan. May mga hawak na rin sila, mga anak. No? So, ganun yung pattern ng ating simbahan. No? And this gathering up, no? Ito yung last na message ng Lord sa atin. No? Na i-ready na natin yung ating sarili. I-ready na natin yung ating puso. No? Darating yung time
a lot of people, no? Magkakaroon ng convergence, magkakaroon ng gathering dito. No? To the point na hindi na natin mapapagkasyas dito sa meeting room na ito. No? And alam niyo yung, di ba, yung humble beginnings ng J. Evan Bert. I remember last 2024, October. October. Alam niyo ba saan nag-start ang unang gawain, sa ilalim ng puno ng eucalyptus tree. Doon sa Langford, doon, malapit kina Ate Jen. No? 4 lang kami nung gitara lang, may pagkain, may tinapay. Tinapay pa namin galing ata doon sa tindahan sa no? Yun yung humble begin ng J. Evan Bert. No? And ano na tayo ngayon? No? First year pa lang tayo ngayon. No? At kung tayo ay imumultiply na lang natin yung ating sarili sa isa, no? Next year, ito fully occupied na itong. Tama ka? Amen. Imumultiply lang natin yung sarili natin ng isa. No? Mag-invite lang tayo ng isa. Itong area na to, fully occupied na yan. 10th year anniversary natin. Teka. Yung lahat na yan, mag-multiply lang uli ng isa, hanggang doon na yan, puno. Sa una, parang, pasok pa, hirap naman na sa sarili mong lakas, mahirap talaga. No? Pero kung ikaw ay mag-rise up, no? You will start shining up, and you will start looking up. Ito na yung huling part. No? Igagather mo na lang. No? Sabi nga sa Bible, the harvest are plenty, but the workers are few. Ang lawak, ang laki ng kailangan nating i-gather. No? But the Lord is asking, are you answering His call? Yung calling niya. No? To move towards His calling. No? Na mag-disciple. Yung Great Commission. Kaya napaka-importante pa rin, no? Para sa atin, no? In the coming years, na darating tayo sa punto, no? Na tayo ay may kanya-kanya ng mga AG groups, may kanya-kanya tayong hinahawakan, no? Because this is the prophecy na binigay sa atin ng Panginoon. As we gather enormous or massive people na makakasama natin dito sa J. Evan Bert. Amen? Excited ba kayo? Yeah. Parang ayaw nyo. Parang ako lang excited. Kaya magle-level up. Kailangan natin mag-level up. No? And meron tayong mga mentoring na gagawin. Meron tayong gagawin na training. No? Para ma-disciple as part of our discipleship. No? Dahil darating tayo sa punto na yun. No? First year pa lang natin. Pero mas maganda, ngayon pa lang, alam na natin kung paano mag-disciple, alam na natin kung paano mag-handle ng ating mga anointed groups. No? Kasi naniniwala nga ako, kung darating yung time, no? Na sobrang dami na natin. No? And for our conclusion, sabi dito, rise up from that grave. No? Ano yung mga libing na yun? Yung mga resentment, yung mga anger, unforgiveness, no? All of those negativity, we need to rise up from that position. Shine up with the glory that has already been given to you. No?
Nung time na tayo ay tumanggap sa Lord, no? Yung glory ng Lord, siya nagraradiate na, nagliliwanag sa ating mga buhay. Look up, your sons and daughters are on the horizon, no? Huwag tayo maging myopic, no? Malawak ang pagtingin, no? And start praying to God. And then lastly, gather up, because the best of your life is not behind you. It is marching toward you right now. Amen? Parating na yung ating i-gather. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, parating na ang hahayuin mo. Ang hahayuin mo. I-gather mo na lang. Gather. Yeah. Amen? So, I hope marami tayong, may nakuha tayong lesson. And just like my prayer previously, no, yung message na ito, no, as we celebrate the first year anniversary ng J.A. Watford, no, ay malaking impact at malaking role ang gagawin natin in the coming years. Kaya I hope and pray, no, na lahat tayo, no, sama-sama tayo, and we are united dito sa calling ng Lord na ibinaba or ginawad sa atin, no, dito sa Perth. Amen. Let us pray. Yes, Father, High God, Lord, kami ay muli papasalamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya, Panginoon, Lord God, na inyong pinagkaloob, Panginoon, Lord God, sa J.A. Watford, Panginoon, as we celebrate this first year of anniversary, Panginoon, Lord God, ng simbahan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo. Salamat, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon, sa inyong faithfulness sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, as we answer your call, Panginoon, Lord God, that from now, from this day forward, Panginoon, Lord God, we will start to rise up, we will start to shine up, we will start to look up, and lastly, Lord God, we will gather up, Panginoon, Lord God, because we believe na may grabe kang pagkilos na gagawin sa iyong simbahan, Panginoon. Lord, I declare and decree that every brethren, Panginoon, Lord God, na simbahan ito, Panginoon, Lord God, gagamitin mo mightily to your ministry in the mighty name of Jesus, Panginoon. And Lord, sa lahat, Panginoon, watching online, ikaw man ay nalugmok sa darkest moment na iyong buhay, kapatid, ngayon pa lang, God is knocking, kumakatok sa puso mo. Tanggapin mo siya. Gustong-gusto niya na makausap ka, na maka-fellowship ka. Sa mga taong may karamdaman, sa mga taong binigyan na ng taning ng doktor, kapatid, huwag ka mawala ng pag-asa. God will do miracle sa buhay mo in the mighty name of Jesus. Lord, pagalingin mo, Panginoon. Release right now the power of your healing touch in Jesus' name. In Jesus' name. And in this church, nananakit yung ulo mo, yung likod mo. The Lord impressed me right now. Declare and release the power of healing in the mighty name of Jesus. Receive it.
Receive it. Receive the healing. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yababashandarahana. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father God, Lord, sa amin pong pag-celebrate ng araw na ito, Panginoon, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, Lord God, na ibalik po namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Because you're the King of Kings and the Lord of Lords. You're the Alpha and Omega. You are our magnificent God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. This is our humble prayer in the mighty name of Jesus and with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen.